Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan ay napapasabi sa isip ang ating bida na sa lugar na iyon sa palasyo ng Northern Sea Ice Palace, ay ang vibration na kanyang nararamdaman ay mas malakas, kaya naman sa tingin niya na ang tunay na ulo ng Dragon Turtle ay nasa ilalim nito. Dahil dito ay agad naman niyang tinanong ang nanomachine na kung gaano na lamang ba kadami ang kanyang natitirang true energy, na agad naman na ipinakita nito at sinabi na ang natitira na lamang nitong charge energy ay nasa 154%. Dahil dito ay napasabi si Qian Yuwon na hindi na sapat ang natitirang ito dahil kahit na gamitin pa nito ang lahat ng kanyang natitirang lakas ngayon, ay hindi na ito kasing lakas ng huli niyang pag-atakeng ginawa. At mukhang hindi na niya magagawa ang maabot ang kung saan ang kinaroroonan ng tunay na katawan ng Dragon Turtle, kaya naman ay kinakailangan niya ng madami pang enerhiya. Sa kabilang banda naman ay galit na napapasabi ang Moyong clan leader sa mga kasamahan nito na bitawan nila siya dahil sa papaslangan niya ang halimaw na ito dahil sa ginawa niyang pagpaslang sa pinuno ng Huangbo clan. Ngunit pinakalma lamang siya ng iba pa at sinabi na huwag na nitong pilitin pa ang kanyang sarili na gumawa ng kung ano paman. Agad naman na nilapitan ng mga kasamahan ng napaslang na pinuno ang katawan nito at napasabi na ganon-ganon lamang ay nagawa na nitong paslangin ito. Sa kabilang banda naman sa kinaroroonan ng mga miyembro ng Northern Sea Ice Palace, ay naiinis na ang tumatayong Palace Master sa halimaw na nasa kanyang harapan, dahil sa kahit anong pilit nilang paslangin ito ay paulit-ulit lamang itong nagre-regenerate, kaya naman ay habang pinagmamasdan nila ang halimaw, ay napapatanong naman ang iba pa na kung sa papaano naman nila magagawang mapaslang ang bagay na ito. Nang bigla naman na may kung sino ang nagbigay ng pag-atake sa ulo ng halimaw na nasa kanilang harapan, upang ang lahat ng tatlong ulo ng Dragon Turtle na nakalitaw ay magawang mapalingon dito. Matapos ay sininyesan naman ito ng ating bida upang sabay-sabay na sumugod sa kanya ang mga ito. Sa nakitang iyon naman ng tumatayong pinuno ng Northern Sea Ice Palace, ay napapatanong siya na kung ito ba ay ang demonic cult leader, at kung ano naman ang ginagawa nito ngayon. Nang bigla naman na nag-ipon ng malakas na pag-atake ang isa nitong ulo, at hindi din nagtagal ay agad na pinakawalan sa ating bida, upang maglabas ang nanomachine ng babala kay Qian Yuwon na ang binabalak nito ay hindi niya nirerekomenda. Matapos ay sinundan din ito ng ikalawa pang ulo ng Dragon Turtle, kaya naman ay binalaan ng nanomachine ang ating bida at sinabi na masyadong madaming variable ang gumagana sa paligid, at ang gagawing pagkilos nito ay ilalagay sa malubhang panganib ang kanyang katawan, na hindi naman pinansin ni Qian Yuwon at mayabang na sinabi na wala lamang ito. Nang bigla naman na nagpakawala din ng malakas na pag-atake ang ikatlong ulo ng Dragon Turtle, upang sabihan ng ating bida ng nanomachine na inirerekomenda nitong umalis na ito sa kanyang kinaroroonan kung saan patungo ang mga sabay-sabay na pag-atake ng mga ulo ng Dragon Turtle, ngunit hindi naman ito pinansin pa ng ating bida at naghanda na lamang upang i-absorb ang lahat ng mga paparating na atake ng mga ulo ng Dragon Turtle sa kanya. Kaya naman matapos ng ilang sandali ay nagkaroon ng malakas na pagsabog sa buong lugar, dahil sa matagumpay ng tumama ang sabayang pag-atake ng tatlong ulo ng Dragon Turtle sa mismong kinaroroonan ni Qian Yuwon. Kaya naman dahil sa nangyayari ay napadepensa naman ang lahat, dahil sa labis na lakas nito ay halos matuno na ang mga bagay na tinatamaan ng mga sabayang pag-atake ng mga ulo ng halimaw. Sa nangyari ay napasabi naman ang tumatayong pinuno ng Northern Sea Ice Palace na labis na malakas ang pinakawalang pag-atake ng mga ito. At bakit naman kaya hindi nagawang makaalis sa kalagayan niyang iyon ng pinuno ng demonic cult? Matapos naman na mas lakasan ng mga ulo ng halimaw ang ginagawa nilang pag-atake sa ating bida, ay napasabi naman ito sa nanomachine na nagawa na niyang makuha ang kanyang kinakailangang lakas, kaya naman ay matapos ng kaunting panahon na paghahanda, ay agad naman siyang nagpakawala ng kontra-atake ng sabay-sabay sa bawat ulo ng halimaw na umaatake sa kanya, na matagumpay naman na tumama sa unang ulo nito, sa ikalawa, at ganoon na din sa ikatlo. Habang pinagmamasdan naman ng General Strategist ng Murem Alliance na si Jaegal ang mga nangyayari, ay hindi naman ito makapaniwala, dahil sa talagang nagawa nitong mapinsala ang bawat ulo ng Dragon Turtle, at bukod pa doon ay nang sabay-sabay.
Agad naman na napatayo ang pinuno ng Moyong clan dahil sa mga nakita niya. Kaya naman ay sa isip nito ay nagtataka siyang napapatanong na kung bakit buhay pa din ang Demon Lord matapos na saluhin ang pag-atake ng mga ito, at bukod pa doon ay nagawa din itong matanggalan ng mga ulo ang tatlong halimaw na ito ng sabay-sabay, at labis na hindi kapani-paniwala ito, kaya naman ay habang pinagmamasdan nito ang ating bida, ay hindi ito makapaniwalang napapatanong na kung talaga ba na isa pa ding tao ang demonic cult leader na si Qian Yuwon. Naiiyak naman sa tuwa si Heobong habang napapasabi na alam niya na magagawa iyon ng ating bida, ngunit may hindi naman na magandang nakikita ang kasama nito na sa Chok Taegum, dahil sa ang kanilang Demon Lord ay mukhang hindi nasa maayos na kalagayan. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa kinaroroonan naman ng ating bida, ay habang napapasuka ito ng dugo ay sinabihan siya ng system ng nanomachine na ang kanyang energy charge ay umabot na sa 1,200% at dahil sa lagpas na ito sa limit ng katawan ng ating bida ay nasa labis na itong panganib sa pagkakataong ito. Ngunit sinabihan lamang ni Qian Yuwon ang nanomachine na kumapit pa ito ng kaunting oras pa. Sa ibaba naman ay sinang-ayunan ni Heobong ang sinabi ng kanyang kasama dahil sa ang Black Flames nito ay mas lumakas pa, ngunit ang kanilang Demon Lord ay mukhang nasa labis na ng kanyang hangganan. Nang bigla naman itong napahinto nang tawagin siya ng ating bida gamit ang sound telepathy. Matapos ay sinabihan siya nito na ang lightning attack ng Dragon Turtle ay mahina laban sa apoy at init. Kaya naman ay kung sakaling may kung anong mangyari ay siya na ang baalang magprotekta sa kanilang mga kasama sa demonic cult. Sa nangyari ay napatanong naman ito sa ating bida na kung bakit siya, at kung ano ang ibig nitong sabihin na kung may anong mangyari na kahit na ano, ngunit hindi naman siya sinagot ng ating bida at sinabihan na lamang, na naniniwala ito sa kakayahan niya, kaya naman dahil dito ay napapikit na lamang si Heobong, at buong loob na sinang-ayunan ang banibilin sa kanya ng ating bida at sinabi na makakaasa ito sa kanya. Matapos naman na magbigay ni Qian Yuwon ng habilin sa mga kasamahan nito, ay napasabi siya na kung ganun ay mag-uumpisa na siya, kaya naman ay agad nitong kinuha ang lahat ng mga sandata na nasa baba gamit ang kanyang teknik na void capture. At nang magawa na niyang maiangat ang lahat ng mga ito, ay ipinuwesto naman niya ang mga sandata sa iisang direksyon lamang, matapos ay napasabi ito na ibabalik nito ng mas malakas ang kung ano ang ibinigay ng halimaw sa kanya kanina. Namamangha naman sa nakikita niyang ito ang tumatayong pinuno ng Northern Sea Ice Palace at napapasabi na kung ito ba talaga ang isang pinuno ng demonic cult. Maging ang kanyang first elder ay napasabi din na hindi siya makapaniwala dahil sa nagawa nitong punuin ng kanyang true energy ang buong paligid. Nang bigla naman na napatanong ang pinuno ng Moyong clan na kung ano naman kaya ang ginagawa nito. At mukha yatang binabalak niyang paslangin silang lahat ng nandito habang nahihirapan pa at pagod na pagod mula sa paglaban sa Dragon Turtle. Ngunit hindi naman siya sinang-ayunan ng General Strategist at sinabihan ang pinuno na kung nakalimutan na ba nito na ang Dragon Turtle ay hindi papatay dahil sa mayroon pang ikaapat na ulo nito ang hindi pa nagpapakita, kaya naman dahil dito ay napasabi na lamang ang pinuno na kung ganun ay iyon ang balak niyang atakihin. Sa itaas naman ng kinaroroonan ng ating bida, ay natapos na itong lagyan ng malalakas na true energy gamit ang mga malalakas nitong Black Flame ang mga dulo ng mga sandata na kanyang kinuha sa mga mandirigma na nasa paligid. At agad naman itong sinabihan ang nanomachine na i-activate ang kanyang target lock mode, na agad naman na ini-activate nito ang kanyang multi-lock mode sa system, kaya naman ay matapos na may handa ng ating bida ang sapat na lakas ng pag-atakeng gagawin, ay agad itong sumigaw at nagbigay ng senyales upang bitawan na ang atakeng kanyang inihahanda. Kaya naman ay agad naman na kumilos ang mga ito, at nag-umpisang inatake ang lugar na tinarget ng ating bida, at sa lakas ng mga pagtama nito sa lugar, ay napasabi naman ang tumatayong pinuno ng Northern Sea Ice Palace na kapag ganito sila kalapit sa mga pag-atake ay sigurado siya na maging sila ay magagawang burahin ng mga ito. Nang bigla naman siyang natigilan, dahil sa nakita niyang direktang winasak ng mga pag-atake ng ating bida ang kanilang Northern Sea Ice Palace,
kasama na ang kanilang 700 taong kasaysayan ng lugar. Sa kabilang banda naman ay napasabi ang general strategist na ito ay ang Heavenly Flash, na hindi naman sinang-ayunan ng Moyong clan leader, dahil ito ay hindi ang Heavenly Flash na kanyang nakita noong kinaharap nila ang mga miyembro ng Supreme Saber of Six Martial Arts Sect, dahil ang mga nakikita nilang ito ngayon, ay mas labis na malakas kumpara sa kung ano ang nasaksihan nila noong araw na iyon. Sa kinaroroonan naman ng ating bida, ay sinabihan naman siya ng nanomachine na ang kanyang charge energy ay mabilis na bumababa at sa kasalukuyan ay ito ay nasa 335% na lamang, kaya naman dahil dito ay naiinis na napapasabi ang ating bida na mukhang hindi pa sapat ang lahat ng kanyang mga naipon kanina, dahil halos sa 70% na ng true energy ang kanyang nagagamit dito, bukod pa doon ay sa pakiramdam niya na parang mawawala na siya ng malay sa anumang oras. Matapos naman na may tamaan ito sa isang direksyon, ay bigla naman na may naramdaman dito ang ating bida. Ngunit unti-unti naman na siyang nawawalan ng kanyang malay dahil sa labis na bilis na pagkaubos ng kanyang true energy. Nang bigla naman na nawasak ang malaking bahagi ng lupa sa kanyang ilalim, dahil sa paglabas ng malakas na pag-atake ng kidlat mula sa lupa at ito ay patungo sa kinaroroonan ni Xian Yuwon na kasalukuyang mawawalan na ng kanyang malay. Kaya naman bilang resulta ay madaming mga nakapalibot sa lugar ay tinamaan ng malakas na pagkidlat, upang magawang mapasigaw ng Moyong clan leader sa mga kasamahan nito habang nakikita ang mga nangyayari sa paligid, na agad na silang lumayo sa lugar malapit sa malaking bitak. Sa kabilang banda naman sa lugar ng mga miyembro ng demonic cult ay kasalukuyan naman napapalapit sa ilan sa mga ito ang pag-atake, ngunit nang malapit ng tumama nito sa isa, ay agad naman na nagtungo si Heobong sa unahan nito upang magawang madepensahan ang malakas na pag-atake na tatama sa kanilang mga kasamahan gamit ang kanyang kakayahan. Matapos ay agad naman na tinanong ni Heobong ang isa na kung ayos lamang ba ito, na agad naman na sinang-ayunan nito at nagpasalamat dahil sa ginawa niyang pagliligtas sa kanila. Habang nakikita naman ng Grand Guardian ang nangyayari sa paligid ay napapasabi ito sa kanyang isip na ang galit na naririnig nila mula sa kinaroroonan ng halimaw, ay para itong umiiyak sa labis na sakit na kanyang nararamdaman, at ang malakas na pagbagso ng kuryente na ito ay para itong nagdadanas ng matinding paghihirap, at nakakasigurado siya sa bagay na iyon. Nang muli na naman siyang nakakita ng pag-atake mula sa itaas, at mabilis na patungo sa pinagmumulan ng malakas na mga pag-atake, at nang tumama ito ay napasabi naman sa isip ang Grand Guardian na ang atake ng kanilang Demon Lord ay talagang gumana, dahil sa nagawa nitong mapatamaan ang pangunahing ulo ng Dragon Turtle. Sa kinaroroonan naman ni Xian Yuwon ay habang kitang-kita na nahihirapan na ito, ay muli naman itong ginamit ang kanyang natitira pang enerhiya, upang kumuha pa ng ilang mga sandata sa paligid gamit ang kanyang Void Capture, at nang matagumpay na niyang makuha ay agad naman niyang pinalibutan ito ng kanyang true energy. Nang matapos ay agad naman na lumabas ang system ng nanomachine at sinasabi nito sa ating bida na ang nagagamit na true energy nito ay umabot na ng 120%, ngunit hindi naman na niya pinansin pa ito at mas nilakasan pa, kaya naman ay muling lumabas ang system at sinabi na ito ay nasa 250% na, maya-maya lamang ay umabot na ito sa 300%. Nang bigla naman na nawasak ang kalupaan sa kinaroroonan ng halimaw, at mula dito ay lumabas ang malakas na atake ng Dragon Turtle na parang ang buong lakas niya ay ibinigay na din niya sa pagkakataong ito. Kaya naman ay sa nakitang ito ni Xian Yuwon ay malakas itong sinigawan ng halimaw at sinabi na manahimik na lamang ito dahil sa ito na ang kanyang magiging katapusan. Matapos ay agad naman na niyang binitawan ito, at agad na sinalubong at winasak ang papalapit na malakas na pag-atake mula sa natitirang ulo ng Dragon Turtle, kaya naman nang matapos ay dumiretso na ito sa kung saan mismo ito nagtatago. Sa nangyari ay kahit na hirap na si Xian Yuwon na mapanatili ang lakas ng kanyang ginagawang pag-atake, ay ipinagpatuloy pa niya itong patamaan, at maya-maya lamang ay narinig naman nilang sumigaw ng malakas ang isang ulo nito mula sa ilalim ng lupa, at hindi din nagtagal matapos nito, ay nagkaroon naman ng malakas na pagsabog mula sa kinaroroonan ng halimaw. Makalipas ng ilang sandali matapos na mawala ang malakas na pagsabog, at maipakita ang naging resulta ng atakeng nagmula sa ating bida, ay hindi naman makapaniwala ang lahat.
Sa itaas naman sa kinaroroonan ni Xian Yuwon, ay habang pinagmamasdan niya ang nangyari, ay bigla naman itong napangiti, na masayang nakita din ng mga kasamahan nito. Kaya naman ay dahil dito ay agad naman na nagsigawan sila dahil sa nagawang maging matagumpay ang kanilang Demon Lord sa ginawa nitong pagpast lang sa malaking halimaw na Dragon Turtle. Maging ang mga representante ng Merem Alliance ay hindi din maiwasang sumaya dahil sa ligtas na sila mula sa labis na kapahamakan mula sa mythical creature na nandito, dahil sa mukhang hindi na magagawang mabuhay pang muli ng Dragon Turtle at talagang nagawa ngang mapaslang ito ng Demon Lord ng Demonic Cult, ngunit sa nakitang iyon naman ng tumatayong Palace Master ay hindi pa din ito magawa ang maniwala. Naiiyak naman habang nagbibigay ng pugay si Heobong dahil sa nagawang ito ng kanilang Demon Lord, at maging si Moongyu ay ganun din ang kanyang nararamdaman. Sa kinaroroonan naman ng ating bida ay napapasabi naman ito sa kanyang isip na masaya siya dahil sa nagawa nitong matapos ang pakikipaglaban sa isang iyon bago pa man na maubusan siya ng kanyang true energy, kaya naman ay agad nitong binati ang nanomachine at nagpasalamat, dahil kung hindi dahil sa kanya ay hindi niya magagawa ang mga ganong klase ng bagay. Nang bigla naman itong nagulat, dahil sa hindi na nito pa nararamdaman ang nanomachine sa kanyang katawan, at nagtatakang napapatanong, na kung ano naman kaya ang nangyayari sa kanya ngayon, nang bigla naman itong napasukan ng dugo habang nakakaramdam ng kung anong labis na sakit sa kanyang buong katawan, at matapos lamang ng ilang sandali, ay bigla naman itong nahulog sa kanyang pagkakalutang sa itaas. Sa nakitang ito naman ni Heobong ay bigla naman itong nag-alala, at sa kabilang banda naman ay agad naman na napansin ito ng Moyong clan leader at napasabi na mukhang may nangyayari sa Demon Lord ng Demonic Cult, kaya naman ay nang bumagsak ito mula sa itaas, ay agad naman na naglapitan ang lahat habang kinakamusta ang ating bida na kung ayos lamang ba ito. Matapos naman na bumagsak ni Xian Yuwon mula sa itaas, ay habang gumagapang ay nag-aalala naman na napasabi si Heobong na nais niyang tulungan ang ating bida. Ngunit nang magawa naman itong makalapit, ay bigla na lamang na may lumabas na mga kuryente sa katawan nito, upang ang lahat ay magsipaglayuan sa kinaroroonan ng kanilang Demon Lord, kaya naman ay napapatanong ang mga ito na kung anong nangyayari sa kanya upang hindi sila makalapit dito. Kung umabot ka na sa parte ng video na ito ay maari lamang na i-click ang like at super thanks sa baba bilang pagsuporta. Maraming salamat. Sa kinaroroonan naman ng ating bida ay habang nagpapalabas ito ng malalakas na kuryente sa kanyang buong katawan, ay napapasabi naman ito sa kanyang isip na mukhang ito na ang side effect ng kanyang paggamit ng teknik na lagpas sa kanyang kakayahan at sa pakiramdam niya ay parang magkakawatek-watek ang kanyang mga ugat sa buong katawan. Nang bigla naman na nag-aalalang napatanong si Moongyu sa Grand Guardian na kung ano naman kaya ang nangyayari ngayon sa kanilang Demon Lord, na agad naman na sumagot at sinabi na sa tingin niya na ito ay dahil sa lightning ray na ipinalabas ng tatlong ulo ng dragon kani-kanina lamang. Ang kanilang Demon Lord ay nagawang may absorb ang mga ito bilang isang true energy, at mukhang ito na ang kapalit ng ginawa niyang iyon. Sa isip naman ni Heobong na maaari ng ganito ang nangyayari, dahil sa ang kanyang ginawa ay masigit pa kumpara sa isang normal na heavenly flash technique noong nakaraan, at nagawa nitong magamit ang kapangyarihan ng isang mythical creature kahit pa alam nito na siya ang magdudusa sa magiging kapalit ng bagay na iyon. Nang bigla naman na napatanong si Moongyu na kung ganun ay sa papaanong paraan naman nila magagawang matulungan ang kanilang Demon Lord. Nang bigla naman na nagmagandang loob ang isang elder at sinabi na susubukan niyang maalis ang mga lightning chi sa katawan nito, na hindi naman na sinang-ayunan ni Heobong at sinabi na sa tingin niya na ang kanyang apoy ay ang mas mainam na gamit para sa bagay na ito, ngunit bigla naman silang natigilan nang sinabihan sila ni Xian Yuwon na huwag silang lalapit sa kanyang kinaroroonan. Kaya naman matapos na masabihan nito ang kanyang mga kasamahan, ay agad naman na pinagmasdan siya ng iba pang mga puwersa na nandoon sa lugar, at pinagmamasdan lamang ang nangyayari sa ating bida. Matapos ay agad naman itong kumilos, at naupo upang mag-meditate, kaya naman ay sinabihan nito ang lahat na papaikutin nito ang kanyang internal energy sa kanyang buong katawan, kaya naman ay kailangan nilang protektahan ito. Sa kinaroroonan naman ng Merem Alliance ay napasabi ang Moyong clan leader sa kanilang general strategist na sa tingin niya ay may kung anong nangyayari sa kanilang Demon Lord, na agad naman itong sinang-ayunan, at sinabi na kitang-kita na nanghihina na ito.
Sa lugar naman ng mga ito ay sinabihan naman ng elder ang ating bida na huwag nitong gagawin ang ganong klase ng bagay sa lugar na ito dahil sa masyadong mapanganib ang kanyang gagawin. Dahil sa maaari siyang atakihin ng mga ibang puwersa na nasa paligid habang ginagawa ang bagay na iyon, ngunit bigla naman na nag-utos ang Grand Guardian sa kanilang mga Six Swords Troop na gwardyahan ang kanilang Demon Lord sa pamamagitan ng pagbuo ng bilog sa palibot nito. Agad naman na sumang-ayon ang lahat, ngunit tinutulan naman ito ng elder dahil sa labis na pag-aalala. Ngunit sinabihan lamang siya ng Grand Guardian na ang utos ng kanilang Demon Lord ang masusunod at hindi na dapat pang questionin pa ito. Nang bigla naman na bumunot ng mga sandata ang ibang mga puwersa na nasa kanilang paligid. Kaya naman ay napasabi ang elder na maaaring makipagtulungan ang Murm Alliance at ang Northern Sea Ice Palace upang atakihin sila. At kapag nangyari nga iyon ay maaring mapupunta sila sa hindi magandang sitwasyon. Agad naman siyang sinabihan ng Grand Guardian na nakakasigurado siya na alam ito ng kanilang Demon Lord. Dahil ang mga ito ay mga tao din sa lugar ng Jiangho, at sa harapan ng mga ito, ay nakalatag ang essence core at ang dugo ng mythical creature na maaaring magamit upang mas lalong tumaas ang kanilang mga internal energy. Kaya naman ay tinanong nito ang elder na kung ano ba sa tingin nito ang pinaka-prioridad ng mga ito sa ngayon, dahil kung walang lakas ang kanilang Demon Lord ay magkakaroon sila ng tsansa na makuha ang lahat ng ito ng walang kahirap-hirap.